Sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa Syria, dumarami pa rin daw mga Pinoy na nagtatrabaho doon dahil sa mga illegal recruiter. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, tinanong ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang DFA kanina sa pagdinig. Ano na ba yung nangyayari sa may 9,000 Pinoy sa Syria dahil alam naman nating nagkakagulo sa Syria. Sabi ng DFA, simula March 2011, nung pumutok ang gulo doon, ay 2,098 na raw yung kanilang na-repatriate, yung nailikas. Samantala, 1,482 ang nasa shelter para natin sa ating embahada doon. Naghihintay pa yan na mailipad pabalik ng Pilipinas. At 30-man team ang pinadala ng DFA para pangunahan yung repatriation ng ating mga kababayan doon. Ngayon, ano raw ang problema sa kanilang operasyon? Ang sabi ng DFA, habang sila nagre-repatriate, naglilikas, patuloy naman din ang pagpasok ng mga undocumented Filipinos sa pamamagitan ng mga illegal recruiter, kaya parang walang saysay rin yung kanilang ginagawa. Ang magandang balita, safe pa naman daw ang mga Pilipino doon, lalo na yung nasa mga shelter natin, dahil wala pa naman daw ulat o tendency na umatake sa mga diplomatic post yung mga kalaban ng gobyerno doon. Ngayon, isa pang problema ay maraming Pilipino ang hindi makawala sa kanilang mga employer kahit gusto na nilang umuwi ng Pilipinas dahil pinagbabayad sila ng pagkalaki-laking pera para bayaran yung unexpired contract nila. Sabi ng DFA, pwedeng tumulong ang gobyerno hanggang $4,000. Pero may mga naniningil daw na employer na hanggang $10,000 at hindi mabayaran ito ng mga OFW, kaya sila trapped sa gulo doon. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, Pia, kanina, may mga pamilya ng OFW ang dumalo at may mga umiiyak pa. At wala sa Syria yung kanilang kaanak na idinadaing at iniiyak. Yun naman sila naman yung pamilya ng mga OFW na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Dahil 194 OFWs daw ang mahigit isang buwan nang nagka-camp out sa ating embahada doon. Trap sila dahil wala silang mga exit visa. Sabi ni POEA Administrator Leo Kakdak, wala silang exit visa kasi daw sila raw yung mga may violation sa kanilang mga kontrata sa kanilang empleyo. Pero hindi daw nangangahulugan, hindi sila tinutulungan. Sumulat na raw ating gobyerno sa royal family doon para ipakiusap na bigyan sila ng exit visa. At habang ito iniintay, ay binibigyan naman daw sila ng pagkain doon at mga gamot na kailangan nila sa shelter. Pia? Maraming salamat, Mark Salazar.